Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin si Captain Jerome Giselle, ang Station Commander ng Coast Guard Batangas, para maki-update sa kanilang monitoring kaugnay ng posibilidad na pag-abot ng oil spill mula sa Bataan sa karagatan ng lalawigan. Magandang hapon po, Captain Jerome. Magandang hapon din po at sa ating mga tagapakinig, no? Yung mga nanonood sa mga kanilang mga tahanan. Sir, kumusta po ang monitoring na isinasagawa ng Coast Guard at saang mga lugar sa Batangas ang tinututukan po ninyo? Well, now, as of now, no, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagmo-monitor, no? Yung possible oil spill, no, na nanggaling nga dito sa Manila Bay, no, yung lumubog na barko na MT Terra Nova. Ang mahigpit natin na binabantayan, no, itong area ng Nasugbu. Kasi ang Nasugbu ang unang probinsya, unang municipality, no, ng boundary po ng Cavite ay itong Nasugbu na. So kasama rin diyan yung kasunod na bayan, no, yung Lian at yung Calatagan. Tuloy-tuloy po yung ating pagmo-monitor niya sa mga nasabing areas na yan. Sir, ano po ang chance o posibilidad na makaabot dito sa Batangas ang oil spill mula sa Bataan at ano-ano po ang mga paghahandang ginagawa ng Coast Guard? Well, yung chance naman, no, very maliit po yung ating chance, no, as per of course, no, kumukuha naman tayo ng data from Pag-asa, no, yung kanilang latest trajectory is of course yung panahon, no, alam naman natin na habagat ngayon, no, pati yung direction ng current is within din po doon sa Manila Bay, which is going to along Cavite, Bulacan area. So as of this moment, no, this time, maliit po yung chance na ito ay makarating po sa Nasugbu. So kaya po, although po maliit yung chance na yan, hindi po natin inaalis pa rin yung possibility. Kasi sabi nga po natin is ang oil po ay nagtatagal po yan sa dagat. Hanggat po nasa dagat yan at hindi po natin na kukontain yan is yung possibility hindi pa rin po natin maalis na maaring makarating din po ito sa ating bayan dito sa Batangas. But since less yung chances niya, tayo naman ay naghahanda pa rin, no, para maagapan yung sakaling epekto nito dito po sa lalawigan ng Batangas, especially sa Nasugbu. Nagpe-prepare na rin po tayo ng mga improvised boom, no? Ganon din yung tuloy-tuloy yung ating public campaign awareness dun sa mga coastal barangays na kung sakaling meron silang makita o na manotice na oil spill sa kanilang kanya-kanyang lugar is agad itong ipagpaalam dito po sa ating tanggapan. Sir, nabanggit nyo na rin itong habagat o lagay ng panahon. Nakaapekto rin po ba itong ang lagay ng panahon sa posibleng hindi na po pag-abot ng oil spill dito sa lalawigan ng Batangas? Opo, malaki pong epekto niyan kasi yan po yung kung saan po yung direction, no? Kasi may epekto po yung hangin at saka po yung daloy po ng alon. Kung po since habagat po yan, going po siya sa northeastern, no? Since pataas po yan, kaya po ang nakikita nating naapektuhan ngayon yung parting Cavite area. So most probably doon lang po umiikot po, no, dito sa within Manila Bay. Kaya yung possibility po na pababa po, no, papunta dito sa lalawigan ng Batangas is very small lang po yung chances niya na umabot po dito sa atin sa Batangas. Panghuli na sir, ang inyo pong mensahe sa mga residente, lalo na po sa mga nakatira sa mga coastal areas. O yun po, no, paalala lang natin dun sa mga ating mga kababayan, especially dun po sa naninirahan sa coastal areas, kung sila po ay may mapuna, no, na oil spill, no, na kanilang makita dun sa kanilang kanya-kanyang lugar, agad po itong ipagpaalam, no? Especially din po dun sa mga mangingisda, nakausap na rin po namin sila na kung any na manotice nila sa laot pa lamang, at least maagad natin itong maagapan bago pa to para maiwasan po ito na makarating dito sa ating coastal areas. Maraming salamat po sa inyong oras, Captain Jerome Giselle, ang Station Commander ng Coast Guard Batangas. Salamat po at magandang hapon po.